o mga tagubilin sa mga tropa. Guerrilla operations, ito ang tinapay at mantikilya ng mga taktika ng nag-aalsa mga hit-and-run na pag-atake, pananambang, sabotahe, at nakakagambalang mga linya ng supply. Ang pakikidigmang guerrilla ay tungkol sa pag-maximize ng epekto gamit ang limitadong mga mapagkukunan, paggamit ng sorpresa at kadaliang kumilos upang mabawi ang mga disbentaha sa numerical o teknolohikal. Guerrilla warfare, ang ganitong uri ng pakikidigma ay nailalarawan sa pamamagitan ng maliit, hindi regular na puwersa na nakikipaglaban sa isang mas malaki, kumbinsyonal na hukbo. Madalas itong isagawa sa teritoryong hawak ng kaaway, kung saan maaaring makihalubilo ang mga rebelde sa lokal na populasyon at pagsamantalahan ang kanilang kaalaman sa lupain. Isipin ito bilang isang senaryo ni David versus Goliath, kung saan ang underdog ay gumagamit ng hindi kinaugalian na mga taktika upang madaig ang isang superior na puwersa. Harassing fire, ito ay isang uri ng apoy na dinisenyo upang guluhin ang pahinga, paggalaw, at moral ng kaaway. Hindi ito nilayon na magdulot ng mabibigat na casualty, ngunit sa halip ay pahirapan ang kaaway at iparamdam sa kanila na patuloy silang nanganganib. Harassment, katulad ng panliligalig sa apoy, ang harassment ay tumutukoy sa limitadong armadong aksyon na naglalayong magdulot ng mga casualty, antalahin o ayusin ang mga paggalaw ng kaaway, at guluhin ang kanilang mga operasyon. Implementing Plan, IMPLAN. Ang IMPLAN ay isang detalyadong plano na nagbabalangkas kung paano isasagawa ang mas mataas na antas ng order o direktiba. Ito ay tulad ng isang recipe na nagbibigay ng sunod-sunod na mga tagubilin kung paano magluto ng ulam. Incident Report, ito ay isang ulat na inihain ng isang unit ng militar tungkol sa isang kaganapan na naganap mahigit 6 na oras ang nakalipas. Sinasagot nito ang mga tanong na sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano upang magbigay ng komprehensibong pangkalahatang ideya ng insidente. Infiltration, ito ang lihim na paggalaw ng mga puwersa sa pamamagitan ng mga linya ng kaaway. Ito ay isang mapanganib na maniobra na nangangailangan ng palihim at tuso, ngunit maaari rin itong maging lubos na epektibo sa pagkakaroon ng tactical na kalamangan. Insurgent, ang insurgent ay isang individual o grupo na nagre-rebelde laban sa isang gobyerno sa pamamagitan ng armadong labanan. Hindi sila kinikilala bilang mga lehitimong mandirigma sa ilalim ng internasyonal na batas. Isipin ang mga rebelde bilang mga rebeldeng may dahilan, nakikipaglaban para ibagsak ang gobyerno o magtatag ng sarili nilang malayang estado. Interdict, nangangahulugan ito ng pagputol o pag-abala sa mga linya ng supply, ruta ng komunikasyon, o paggalaw ng kaaway. Layunin ng interdiction na ihiwalay at pahinain ang kaaway, na ginagawang mas mahirap para sa kanila na gumana ng epektibo. Isipin ito tulad ng pagputol ng isang ilog upang maiwasan ang mga barko ng kaaway na makarating sa kanilang destinasyon. Internal Security Operations, ISO, ito ay mga operasyon ng militar at pulisya na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng bansa. Nakatuon sila sa paglaban sa mga banta sa pambansang seguridad, tulad ng insurhensya, terorismo, at krimen. Intelligence, ito ay tumutukoy sa pagkolekta, pagsusuri, at pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kaaway, terrain, at iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa mga operasyong militar. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang network ng mga especially IA at tagamanman na nagbibigay sa iyo ng mahalagang impormasyon upang makagawa ng matalinong mga desisyon. Joint Doctrine, ito ay isang hanay ng mga prinsipyo at patnubay na namamahala kung paano nagtutulungan ang iba't ibang sangay ng militar sa magkasanib na operasyon. Tinitiyak nito na ang Army, Navy, at Air Force ay maaaring epektibong makipagtulungan upang makamit ang isang karaniwang layunin. Joint Operation, ito ay isang operasyong militar na isinasagawa ng dalawa o higit pang sangay ng sandatahang lakas. Isipin na parang isang pangkat ng mga superhero na nagsanib puwersa upang talunin ang isang karaniwang kaaway. Key point, ito ay isang tiyak na lokasyon o lugar na mahalaga para sa tagumpay ng isang operasyong militar. Maaaring ito ay isang tuktok ng burol kung saan matatanaw ang larangan ng digmaan, isang tulay na kumokontrol sa isang mahalagang ruta ng supply, o isang gusaling naglalaman ng isang pangunahing commander ng kaaway. Key terrain, katulad ng isang mahalagang punto,
ang pangunahing lupain ay isang geographical na tampok na nag-aalok ng malaking kalamangan sa panig na kumokontrol dito. Halimbawa, ang isang bulubundukin ay maaaring magbigay ng isang natural na hadlang para sa depensa, habang ang isang ilog ay maaaring magsilbi bilang isang ruta ng transportasyon o isang mapagkukunan ng tubig. Line of communication, LOC. Ito ay isang ruta na ginagamit para sa transportasyon ng mga tropa, mga supply, at kagamitan. Ang pagpapanatiling bukas ng mga lock ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mga operasyong militar. Lines of operation, LOO, ito ang mga landas o direksyon kung saan ang mga puwersang militar ay naglalagay ng panggigipit sa kaaway upang makamit ang kanilang mga layunin. Para silang mga pangunahing ugat ng isang opensiba, na humahantong sa sentro ng grabidad ng kaaway. Logistics, ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iimpake ng iyong mga bag para sa pag-deploy. Logistics ay ang agham ng pagpaplano at pagpapatupad ng paggalaw at pagpapanatili ng mga puwersang militar. Kabilang dito ang lahat mula sa pagbibigay ng pagkain at mga bala hanggang sa pagbibigay ng transportasyon at pangangalagang medikal. Sa esensya, ang logistic ay ang lifeline ng anumang operasyong militar, na tinitiyak na ang mga tropa ay may kung ano ang kailangan nila upang labanan at mabuhay. Main attack, ito ang pangunahing opensiba na tulak sa isang operasyong militar. Ito ay kung saan ang commander concentrate ang kanilang mga puwersa at firepower upang makamit ang isang mapagpasyang tagumpay. Isipin ito bilang pangunahing suntok sa isang laban sa boxing, ang layuning patumbahin ang kalaban. Main Supply Route, MSR, ito ang pangunahing ruta para sa pagdadala ng mga supply at kagamitan papunta at mula sa larangan ng digmaan. Ang pagprotekta sa mga MSR ay napakahalaga, dahil ang kanilang pagkagambala ay maaaring makahadlang ng husto sa isang operasyong militar. Major engagements, ito ay mga malalaking labanan na kinasasangkutan ng mga makabuluhang puwersa at nagresulta sa maraming casualty. Maaari silang maging mga pagbabago sa isang salungatan, dahil maaari nilang makabuluhang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Mechanized, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga unit ng infantry na nilagyan ng mga armored vehicle, tulad ng mga tank at armored personnel carrier. Ang mga sasakyang ito ay nagbibigay ng mas mataas na firepower, proteksyon, at kadaliang kumilos, na ginagawang isang mabigat na puwersa ang mga mekanisadong unit sa larangan ng digmaan. Military forces sa konteksto ng counterinsurgency, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at kanilang mga auxiliary na nakikibahagi sa paglaban sa mga rebelde. Minor engagements, ang mga ito ay mas maliliit na sagupaan sa pagitan ng mga puwersang militar at mga rebelde, na karaniwang nagreresulta sa mas kaunting mga nasawi kaysa sa malalaking pakikipag-ugnayan. Missing in action, MIA. Ito ay tumutukoy sa mga sundalong nawawala bilang resulta ng labanan o iba pang operasyong militar. Ang kanilang katayuan ay hindi tiyak, at maaari silang mahuli, masugatan, o mapatay sa pagkilos. Mission. Ang misyon ay isang partikular na gawain na itinalaga sa isang individual, unit, o puwersa. Karaniwang binabalangkas nito ang mga layunin na makakamit at ang mga mapagkukunang magagamit. Mission, enemy, terrain, troops, at time available, MET-T, ito ay isang balangkas na ginagamit ng mga commander ng militar upang suriin ang mga salik na makakaimpluwensya sa kanilang mga operasyon. Nakakatulong ito sa kanila na bumuo ng isang komprehensibong plano na isinasaalang-alang ang lahat ng nauugnay na mga variable. Mobility, ito ang kakayahan ng isang puwersang militar na kumilos ng mabilis at mahusay sa buong larangan ng digmaan. Ito ay isang mahalagang kadahilanan sa parehong nakakasakit at nagtatanggol na mga operasyon. Motorized, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga unit na nilagyan ng mga sasakyang demotor para sa transportasyon. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumilos ng mas mabilis at magdala ng mas maraming kagamitan kaysa sa mga kawal sa paa. Mutual support, ito ay tumutukoy sa suporta na ibinibigay ng iba't ibang unit sa bawat isa sa larangan ng digmaan. Ito ay tungkol sa pagtutulungan at pagtutulungan, kung saan ang bawat unit ay nag-aambag sa pangkalahatang tagumpay ng misyon. Major operations, ito ay mga malalaking operasyong militar na bahagi ng mas malaking kampanya. Ang mga ito ay nagsasangkot ng maraming mga unit at naglalayong makamit ang mga makabuluhang madiskarteng layunin. Neutralize, ang pag-neutralize ay hindi nangangahulugang sirain.
Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng isang bagay na hindi epektibo o hindi magagamit. Sa konteksto ng militar, ito ay maaaring tumukoy sa hindi pagpapagana ng kagamitan ng kaaway, pag-abala sa mga network ng komunikasyon, o kahit na pagkuha ng mga pangunahing individual. Ito ay tungkol sa pag-alis ng kakayahan ng kaaway na lumaban, nang hindi kinakailangang gumamit ng nakamamatay na puwersa. Non-combatant, ang non-combatant ay sinumang hindi miyembro ng sandatahang lakas. Kabilang dito ang mga sibilyan, medikal na tauhan, at mga relihiyosong tao. Ang pagprotekta sa mga hindi mandirigma ay isang pangunahing prinsipyo ng internasyonal na makataong batas. Non-violent actions, ito ay mga taktika na ginagamit ng mga rebelde upang makamit ang kanilang mga layunin nang hindi gumagamit ng karahasan. Maaaring kabilang dito ang mga protesta, propaganda, at pagsuway sa sibil. Isipin mo itong isang laro ng chess, kung saan sinusubukan mong malampasan ang iyong kalaban sa pamamagitan ng mga madiskarteng galaw sa halip na brute force. Observed fire, ito ay apoy na itinuro ng isang tagamasid na nakakakita ng target. Nagbibigay daan ito para sa mga tumpak na pagsasaayos at pagwawasto, na tinitiyak na epektibo ang apoy. Obstacle, ang isang balakid ay anumang natural o gawa ng tao na katangian na humahadlang sa paggalaw sa larangan ng digmaan. Maaaring kabilang dito ang mga ilog, bundok, minefield, o kahit na sadyang ginawang mga hadlang. Maaaring gamitin ang mga balakid upang pabagalin ang pagsulong ng kalaban, ihatid sila sa mga lugar ng pagpatay, o protektahan ang mga puwersang mapagkaibigan. Offense, ang opensa ay isang uri ng operasyong militar na idinisenyo upang talunin ang kaaway sa pamamagitan ng pag-agaw sa inisyatiba at pag-atake. Maaari itong magamit upang sirain ang mga puwersa ng kaaway, makuha ang teritoryo, o makamit ang iba pang mga madiskarteng layunin. Operation, ito ay isang mas malawak na termino na sumasaklaw sa anumang aksyong militar, ito man ay isang maliit na pagsalakay o isang malawakang pagsalakay. Kabilang dito ang lahat ng aktibidad na kasangkot sa pagsasagawa ng misyon ng militar, tulad ng pagpaplano, paggalaw, logistic, at labanan. Operations Other Than War, OOTW. Ito ay mga aktibidad ng militar na hindi nagsasangkot ng direktang pakikipaglaban sa isang puwersa ng kaaway. Maaaring kabilang dito ang mga misyong pangkapayapaan, tulong na makatao, at mga operasyon sa pagtulong sa kalamidad. Order, ito ay isang utos na inilabas ng isang superior sa isang subordinate. Binabalangkas nito ang isang tiyak na gawain o misyon na dapat gawin. Order of Battle, ORBAT, ito ay isang detalyadong listahan ng mga puwersa ng kaaway, kabilang ang kanilang organisasyon, lakas, kagamitan, at disposisyon. Ang pag-alam sa ORBAT ng kaaway ay napakahalaga para sa pagbuo ng mga epektibong estratehiya at taktika. Organize, sa kontekstong militar, nangangahulugan ito ng paghahanda ng isang depensibong posisyon o terrain para sa labanan. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng pagtatayo ng mga kuta, paglalagay ng mga hadlang, at pagpoposisyon ng mga tropa. Operational, ang terminong ito ay tumutukoy sa antas ng pakikidigma na nagsasangkot ng pagpaplano at pagpapatupad ng mga kampanya at mga pangunahing operasyon upang makamit ang mga estratehikong layunin. Ito ang tulay sa pagitan ng estratehiko at tactical na antas ng digmaan. Peace operations, ito ay mga operasyong militar na isinagawa ng United Nations, UN, o iba pang internasyonal na organisasyon upang itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa mga sonang may tunggalian. Sinasaklaw nila ang malawak na hanay ng mga aktibidad, mula sa peacekeeping hanggang sa pagpapatupad ng kapayapaan. Peacekeeping, kabilang dito ang pagdeploy ng walang kinikilingan ng mga tauhan ng militar at sibilyan upang subaybayan at mapanatili ang isang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng mga naglalabanang partido. Isipin sila bilang mga referee sa isang laban sa boxing, tinitiyak na ang magkabilang panig ay sumusunod sa mga patakaran at nagpapanatili ng kaayusan. Ang pangunahing halimbawa ay ang UN Peacekeeping Mission sa Lebanon, na naging instrumento sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon mula noong 1978. Perspective, sa kontekstong militar, ang pananaw ay tumutukoy sa pag-unawa sa pangkalahatang sitwasyon, kabilang ang mga kakayahan at intensyon ng kaaway, ang terrain, at ang mga magagamit na mapagkukunan. Ito ay tulad ng isang bird's eye view ng larangan ng digmaan,
na nagpapahintulot sa komandante na gumawa ng matalinong mga desisyon. Preventive diplomacy, kabilang dito ang paggawa ng aksyon upang maiwasan ang mga salungatan na lumaki sa karahasan. Maaaring kabilang dito ang mga diplomatikong negosasyon, pamamagitan, o maging ang paglalagay ng mga puwersang pangkapayapaan upang hadlangan ang pagsalakay. Priority of fires, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod kung saan ang mga asset ng suporta sa sunog, tulad ng artillery at airstrike, ay inilalaan sa iba't ibang mga target. Ang prioridad ay kadalasang ibinibigay sa mga pinakakritikal na target, tulad ng mga nagdudulot ng pinakamalaking banta sa mga puwersang mapagkaibigan. Priority of support, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod kung saan ang logistical support, tulad ng mga bala, gasolina, at mga medikal na supply, ay ibinibigay sa iba't ibang mga unit. Ang prioridad ay karaniwang ibinibigay sa mga unit na pinakaaktibong nakikipaglaban. Priority target, ito ang pinakamahalagang target para sa isang partikular na unit o sistema ng armas. Ito ang target na, kung mawawasak o ma-neutralize, ay magkakaroon ng pinakamalaking epekto sa pangkalahatang misyon. Psychological Operations, PSYOPS, Smiley Face, ito ay mga operasyon na gumagamit ng komunikasyon at iba pang paraan upang maimpluwensyahan ang mga emosyon, saloobin, at pag-uugali ng kaaway, palakaibigan, o neutral na mga manunood. Isipin ito bilang isang paraan ng pakikipagdigma sa pamamagitan ng impormasyon at panghihikayat, sa halip na mga bala at bomba lamang. Quarters, sa militar, hindi lang ito nangangahulugan kung saan ka matutulog. Ito rin ay tumutukoy sa pagpupulong ng lahat ng tauhan sa kanilang mga itinalagang istasyon para sa pagtitipon, mga drills, o inspection. Isipin ang isang roll call, kung saan ang lahat ay pumila upang